Pinag-aaralan na ng LTFRB ang dalawang klase ng service contracting o pag-arkila ng gobyerno sa mga public transport driver at kanilang operator. Matutulungan na sila sa gitna ng oil crisis, hindi pa mauubusan ng masasakyan ang mga commuter. Nakatutok si Bernadette Reyes. Naipon na ang mga pasahero sa kalsada. Ang iba late na sa trabaho pero hindi pa rin nakakasakay. May sumabit na sa jeep para lang makasakay. Pero wisyo ayon sa LTFRB, ang dulot ng ikinasang transport strike ngayong araw. Malaki na ang problema ng transport sector dahil sa taas ng presyo ng krudo, kung sana po nagbabawas ng biyahe ang ating mga pampublikong sasakyan, no? Tapos dadagdagan pa ng tigil pasada. So it does not help anybody. Sa Commonwealth sa Mayfield-COA, halos doble raw ang oras ng pag-aabang ng masasakyan dahil madalas punuan na ang mga jeep. Sa Parañaque City, sa halip na mag-jeep, napilitan ng ilang commuters na sumakay sa mas mahal na UV Express o mag-book ng motorcycle taxi. Ayon sa LTFRB, kahit na walang tigil pasada, kapansin-pansin na raw ang paghaba ng pila ng mga pasahero. Kaya naman nakikipag-usap na sila sa mga bus companies na dagdagan ang kanilang mga biyahe. Bukod dyan, pinag-aaralan daw nila ang dalawang klase ng service contracting. Sa ilalim ng unang modelo, libre ang sakay. Makikinabang ang pasahero pati ang mga tsuper dahil hindi na sila ang sasalo sa pagpapakarga ng diesel. Gaya sa Quezon City kung saan may mga Q-City buses na sa halip na umaasa ang kita sa dami ng mga pasahero, may tiyak na sahod ang mga driver. So okay kasi ma'am kasi sigurado yung kita namin. Kahit walang pasahero ma'am, may kita pa rin kami. May arawan po kasi kami. Gasolina sa company po kasi. Sa Pasig naman, bumili ng mga electric vehicle ang lokal na pamahalaan para maghatid ng libreng sakay. Malaking tulong daw ito sa mga gaya ni Reniel na araw-araw namamasahe. Nakakabawas din siya dun sa mga nagagastos mo sa pamasahe kasi usually yun lang naman yung ginagastos na malaki sa kada araw. So malaki yung nakakat neto since libre siya. Ayon sa LTFRB, kung libreng sakay ang ipatutupad, maaaring mas kaunti ang makikinabang dito. Yung 100% libre, no? Pero siyempre, kung meron tayong pondo at 100% libre, yung number of days kung kailan mangyayari to, baka ubiksi masyado, no? Depende sa pondo. Ang pangalawang modelo na pinapabura ng LTFRB ang tinatawag na net service contracting. Dito may babayaran ng mga pasahero pero discounted. Hiningi na ng LTFRB ang budget para mapondohan ang service contracting pati na ang dagdag na pondo para sa fuel subsidy. Sisigil pa rin yung ating mga driver at operator at ang discounted price. Tapos dadagdagan ng ating gobyerno para di naman sila malugi. Kabilang sa mga pinag-aaralang ruta ang Commonwealth at Ortigas at mga secondary roads pati na sa mga probinsya. Matagal po kasi mag-antay ng libreng sakay din po. So mas may choices po yung tao kung saan siya sasakay, kung sa libre or mabilis po na makakaalis. Pero may bayad? Opo, pero may bayad, okay naman po. Noong nakaraang linggo, may mga driver na nagsabing mas gusto nilang service contracting kaysa ayuda. Paborin dito ang transport expert na si Professor Jose Regin Regidor, Director ng UP Institute of Civil Engineering. Ang gobyerno po ang nagbabayad sa serbisyo ng ating mga public transport operators and drivers. Hindi na ako kailangan magproblema man tungkol sa presyo ng krudo. Yung ating commuters naman, hindi naman sila kailangan magkaroon ng problema dahil hindi naman tumakit libre po itong sakay na to. So makakatipid po sila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.